Isang bahay sa isang tahimik na distrito sa Riverside, California ang bigla na lang nilamon ng apoy. Akala ng mga kapitbahay, isa lang itong aksidente hanggang sa pasukin ng mga bumbero ang tahanan at madiskubre ang malagim na eksena. 3 taong wala ng buhay na sa unang tingin pa lamang ay alam na nilang brutal na pinatay. Dali-dali nilang nilabas sa mga katawan mula sa nasusunog na bahay at ginawa nila ang lahat upang agad na maapula ang apoy para hindi masira kung anumang ebidensya ang naroon. Subalit di nagtagal, naging mas mapanghamon pa ang sitwasyon nang napagtanto ng mga otoridad na isang menor de edad na nakatira sa bahay na yon ang nawawala. Ito ay kwento ng panlilinlang at pananamantala sa mga inosente ng isang taong may questionableng nakaraan. Subalit imbis na protektahan ng publiko, ang institusyong inasahang gagawa nito ang siya pang nagbigay sa kanya ng otoridad at responsibilidad na ipatupad ang batas. At marami ang naniniwala na malaki ang naiambag ng kapabayaang ito sa trahedyang kinasapitan ng isang masayang pamilya. Ito ang kaso ng Winnick Family Massacre. Taong 2022, ang mag-asawang Mark Winnick, 69 years old, at Sharon Winnick, 65 years old, ay mahigit 3 dekada nang naninirahan sa kanilang tahanan sa tahimik at may kayang lugar sa Riverside, California sa Amerika. Doon na rin nila pinalaki ang kanilang 2 anak na sina Michelle at Brooke at nanatiling malapit ang pamilya sa isa't isa. Si Michelle at ang kanyang naging asawa ay lumipat sa isang bahay na di kalayuan sa bahay ng kanyang mga magulang. Samantala, ang nooy 38-year-old na si Brooke ay isang single mom sa kanyang 2 menor de edad na babaeng anak. Bagamat may nobyo si Brooke, siya at ang kanyang mga anak ay nakatira pa rin sa bahay ng kanyang mga magulang at ayon sa mga ulat, walang naging problema sa pagsasama ng pamilya. Sa tagal na ng pamilya Winnick sa kanilang neighborhood, naging malapit na sila sa kanilang mga kapitbahay. Inilarawan ang mag-asawang Mark at Sharon na maaasahan at laging handang tumulong. Kaya labis ang pag-aalala ng isa nilang kapitbahay na makita niyang nasusunog ang tahanan ng mga Winnick isang umaga noong Nobyembre 2022. Agad siyang tumawag sa 911 at pagdating ng mga bumbero sa lugar, agad nilang pinasok ang bahay nang malaman nilang posibleng may mga tao pa sa loob. Mga profesional man at sanay sa ganoong sitwasyon, hindi nila inasahan ang kanilang nadatnan sa bungad pa lang ng bahay. Isang may edad na babae ang nakahandusay malapit lang sa pinto at isang may edad na lalaki ang wala ring malay sa tabi ng hagdan. Sa patuloy nilang paggalugad sa bahay, nakita nila sa kusina ang isa pang babaeng wala ring malay at duguan. Base sa lagay ng mga biktima, alam ng mga rumesponde na patay na ang mga ito. Ngunit dali-dali pa rin nilang nilabas sa mga katawan at inihiga ang mga yon sa damuhan malapit sa nasusunog na bahay. Ang tagpong iyon na nga ang nadatnan ni Michelle. Tinawagan din siya ng parehong kapitbahay na tumawag sa 911 at ipinarating ang tungkol sa sunog. Noong mga oras na yon, namimili ng Christmas light si Michelle at dali-dali siyang tumungo sa kanilang bahay. Doon, positibo niyang kinilala ang nooy wala ng buhay ng mga biktima, ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na si Brooke. Kahit wala pang autopsy, maliwanag na hindi sa sunog namatay ang mga biktima. Nang matagpuan ng mga bumbero, sina Mark at Sharon ay parehong nakatali ang mga kamay ng zip tie at ang kanilang mga ulo ay binalutan ng plastic bag at duct tape. Si Brooke naman ay natagpo ang duguan at may hiwa sa leeg. Sa kabila ng labis na pagkabigla at paghihinagpis, isang tanong ng pangamba ang binitawan ni Michelle. Nasaan ang kanyang pamangkin, ang 15 anyos na panganay ni Brooke? Kung wala siya sa natutupok na bahay, 2 lang ang posibleng nangyari. Kusa siyang umalis o tinangay siya ng parehong halimaw na pumatay sa kanilang pamilya. Natukoy nila na malaki nga ang posibilidad na kinidnap ang bata dahil sa 911 call ng isa pang nagmalasakit na kapitbahay ilang minuto lang bago mai-report ang sunog. Nasaksihan umano ng kapitbahay na ito ang isang dalagita na sa paniniwala niya ay ang nawawalang anak ni Brooke na itago na lang natin sa alias na Rika, na may kasamang isang lalaki at tila sapilitan siyang hinihila palabas ng bahay.
Pinilit din umano ng lalaki na sumakay sa isang pulang sasakyan ang umiiyak na dalagita. Nailarawang maigi ng kapitbahay ang itsura ng lalaki pati na rin ng kanyang sasakyan. At higit sa lahat, nailista niya rin ang plate number nito na mula sa state ng Virginia. Ipinagtaka ito ng mga pulis dahil halos magkabilang dulo ng bansa ang Virginia at California. Pero dahil sa impormasyong mula sa kapitbahay, madaling na-track ng mga otoridad ang sasakyan at nagkaroon na rin ng pangalan at muka ang kanilang suspect, si Austin Lee Edwards. 2 oras nagmaneho palayo ng crime scene si Edwards, sakayan takot na si Rica na nakaupo sa likuran. Wala siyang kamalay-malay na nakasunod na pala sa kanilang kapulisan at sa liblib na bayan ng Kelso, California, sa gitna ng Mojave Desert, biglang sumulpot ang mga police car sa kanilang likuran. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ni Edwards at ng mga pulis habang sila ay naghahabulan. Subalit biglang na-stock ang sasakyan ni Edwards at nang ma-realize niya na hindi niya na ito mapapaandar, pinalabas niya ng kotse si Rica. Sa kabila ng takot na baka mabaril din siya, tumakbo palayo ang dalagita at agad naman siyang sinagip ng mga pulis. Samantala, lumabas ng sasakyan si Edwards at ipinagpatuloy ang pakikipagbarilan sa mga alagad ng batas. Nang muli nilang sinabihan ng lalaki na ibaba ang kanyang baril at sumuko, wala silang narinig na sagot. Ilang beses nila itong inulit, ngunit tahimik pa rin si Edwards at hindi na muli ito nagpaputok ng kanyang armas. Nang lapitan nila ang pinagtataguan nito, nadiskubre nila na winakasan na pala nito ang sarili. Matapos ang engkwentro, sa kabutihang palad ay hindi nasaktan physically si Rica. Pero ngayong wala ng suspect, paano kaya malalaman ng mga investigador ang buong pangyayari, lalo na ang motibo sa krimen? Masasagot yan ng kanilang survivor na si Rica dahil ayon sa kanya, kilala niya si Edwards. Or at least, ang katauhan at nakakabahalang mga gawin nito nang minsang nag-cruise ang kanilang landas online. Ayon sa dalagita, late 2021 or early 2022, nagumpisa silang mag-usap ng 28 anyos na si Edwards sa Instagram, kung saan nagpanggap ang lalaki na isang 17-year-old high school student. Nag-click ang dalawa at mula Instagram ay napunta sila sa Discord at kinalaunan ay nagpalitan sila ng phone numbers at araw-araw nag-text at nagtawagan. Gaya ng ibang kabataan, madali ring nagkahulugan ng loob ang dalawa at nagkaroon nga sila ng isang online romance. Hiningi ng lalaki ang address ni Rica dahil gusto niya daw itong padalhan ng mga regalo at binigay naman ito ng bata. Madalas umanong padalhan ng lalaki si Rica ng mga alahas, pagkain, maging ng pera. At ayon sa boyfriend ay malaki daw kasi ang kita niya sa kanyang trabaho. Noong una ay maayos ang naging relasyon ng dalawa. Subalit nang tumagal ay naging possessive at clingy na nga ang lalaki. Bukod pa dyan, hindi nagustuhan ni Rica ang pamimilit nito na magpadala siya ng mga malalaswang larawan. Dahil dito, ilang linggo lang bago ang krimen, nakipag-break ang dalagita kay Edwards at blinok niya pa ito sa kanyang mga social media. Hindi naman ito matanggap ng lalaki at nagpadala ng email kay Rica kung saan nagbanta siya na sasaktan niya ang sarili. Hindi naman ito umubra at hindi na siya muling kinausap ng bata. Sa kabila ng mga nangyaring ito, inilihim ni Rica sa kanyang pamilya ang naging kaugnayan niya sa lalaki. Ang akala siguro ng dalagita ay lilipas din ang nararamdamang hinanakit ng ex. Ang hindi niya alam, maliban sa pagiging isang online catfish, ay isa ring unstable at mapanganib na pedophile si Edwards. Walang masyadong detalye tungkol sa childhood at personal na buhay ni Austin Lee Edwards. Pero ang lumabas na impormasyon matapos pumutok ang balita tungkol sa nangyari sa pamilya Winnick ay lubhang nakababahala. May isang babae ang lumutang na nagsabing naging biktima din daw siya ni Edwards. Itago na lang natin siya sa pangalang Angel. Ayon kay Angel, taong 2014 nang makilala niya si Edwards sa website na Omegle, kung saan pwede ka makipag-video chat sa random users ng site. Noong mga panahong yon ay 13 years old lang si Angel. Samantalang 20 years old naman si Edwards. Malinaw sa kanilang edad ng isa't isa, pero hindi yun naging hadlang para ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Mula Omegle, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa Skype
kung saan nagpalitan sila ng mahigit 4,000 messages sa loob ng 2 taon nilang pag-uusap. Ang dalawa ay naging online boyfriend at girlfriend. Pero gaya ng nangyari kay Rika, kinalaunan ay lumabas din ang totoong kulay at intensyon ni Edwards. Naging sexual ang pakikipag-usap niya sa bata at hiningan niya rin ito ng mga hubad na larawan. Bukod dyan, in-expose din daw ng lalaki si Angel sa mga di akmang paksa, gaya ng pananakit sa sarili, pagiging bayolente, at pagiging racist. Napaka-unpredictable din daw ni Edwards. Minsan ay mabait at sweet ito, tapos bigla na lang magagalit, madedepress o magiging bastos makipag-usap sa kanya. Ilang beses sinubukan ni Angel na makipaghiwalay sa lalaki, pero lagi siyang tinatakot nito na sasaktan niya ang kanyang sarili. January 2016, nangyayain ni Edwards na magkita sila ng personal ni Angel. Ibibili niya daw ang bata ng plane ticket papunta sa kung saan siya nakatira. Siyempre, hindi pumayag si Angel at nakipaghiwalay muli sa lalaki. Nagkabalikan umano ang dalawa pero nang sumunod na buwan ay bitter pa rin si Edwards dahil sa tangkang pag-iwan sa kanya ni Angel. Isang araw nga ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa kung saan nag-snap si Edwards at sinaktan ang sarili. Tumawag ng tulong ang kanyang ama pati na rin ng mga pulis dahil nagwawala ang anak at hirap kontrolin. Maging sa mga EMT at pulis ay pumalag si Edwards. Nagpatuloy siya sa kanyang pagwawala at binantaan pa umano ang buhay ng sariling ama. Nang mapakalma at malapatan ng lunas ang kanyang mga sugat, sapilitan siyang inilagay sa isang psychiatric facility dahil na rin siya ay isang panganib sa kanyang sarili at sa ibang tao. Nagkaroon din ng isang court order kung saan habang buhay siyang pinagbabawalang magkaroon o bumili ng kahit anong armas. Na mga panahong yon ay tuluyan nang pinutol ni Angel ang ugnayan niya kay Edwards. Kaya nagulat siya nang matapos ang ilang buwan ay nahanap siya nito sa Facebook at mini-message pa rin siya pero hindi niya na in-entertain ang lalaki. Ang history na ito ni Edwards ay talaga nga namang disturbing. Pero ang nagpalala dito ay ang naging trabaho nito makalipas lamang ang ilang taon. Noong July 2021, nagsimula si Edwards sa kanyang training para maging isang state trooper. At noon ngang January 2022 ay formal siyang naging parte ng Virginia State Police. Pero paano siya magtatrabaho bilang isang pulis kung hindi siya pwedeng humawak ng kahit anong armas? Natanggap si Edwards sa VSP at nabigyan din siya ng baril dahil hindi siya na background check ng maayos. Nakalusot ang isang mentally unstable at bayolenteng tao na maging isang alagad ng batas dahil sa kapabayaan ng mga taong dapat ay sumuri sa kanyang nakaraan. Magiging isang malaking kontrobersya yan pagkatapos may sa publiko ng krimen na kanyang ginawa. Sa di na ibalitang dahilan ay nag-resign si Edwards sa pagiging isang state police matapos lamang ang 10 buwan noong October 2022. Pero nakakuha agad siya ng isang job offer mula naman sa Sheriff's Office ng Washington County. 10 araw lang bago niya patayin ang pamilya Winnick, nag-umpisa siya sa kanyang trabaho bilang isang patrol deputy. Nang questionin ang nasabing opisina kung paano nakalusot sa kanila ang isang tulad ni Edwards, isinisi nila ito sa human error. Ayon sa investigasyon, matapos makipaghiwalay ni Rika kay Edwards ay bumili ito ng isang maliit na bahay sa isang tagong lugar sa Virginia. Ang bahay ay tila ba nasa middle of nowhere. Ginawa rin daw blackout ni Edwards ang lahat ng bintana para hindi makita ng nasa labas ang loob ng bahay. Ayon sa isang kaibigan ng lalaki, nabanggit daw nito na babiyahe siya sa California, susunduin ang kanyang girlfriend at magsasama sila sa kanyang bagong biling bahay. Noong November 23, 2022, sinimulan ni Edwards ang kanyang 2,582-mile journey mula Virginia patungo sa bahay ni Rika sa California. Gamit ang kanyang pulang Kia Soul, bumiyahe ang lalaki ng 37 oras. Nakarating siya sa kanyang destinasyon umaga ng November 25, 2022. Ang petsang ito ay Black Friday sa Amerika, ang araw pagkatapos ng Thanksgiving. Matapos ipagdiwang ang holiday ay nag-overnight sina Brooke at ang dalawa niyang anak sa bahay ng kanyang nobyo. Kinaumagahan, Biyernes, gaya ng marami ay plano ng mag-iina na mag-shopping.
Pero bago yon ay pumunta muna sila sa Starbucks para sa kanilang morning coffee. Nang pabalik na sila sa bahay ng boyfriend ni Brooke, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang inang si Sharon. Ang sabi nito, mayroon daw pulis sa kanilang bahay at gusto makausap si Rika tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang pulis na ito ay walang iba kundi si Austin Lee Edwards. Ginamit niya ang kanyang uniforme, tsapa at baril at nagpanggap na may iniimbestigahang kasong konektado kay Rika. Hindi sigurado kung anong sinabi ni Sharon kay Brooke na rason ng pagpunta ng pulis. Ayon kay Rika, matapos ang pag-uusap ng dalawa, ang sabi ng kanyang ina ay kailangan nilang umuwi sa kanilang bahay dahil may mag-aayos daw ng kanilang telepono. Matapos nun ay kinuha daw ni Brooke ang mobile phones nilang magkapatid. Pero bago umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang, inihatid muna nila ang biniling pagkain para sa kanyang nobyo at iniwan din niya ang bunsong anak sa bahay ng kanyang kapatid na si Michelle. Pagdating ni na Brooke at Rika sa kanilang bahay, iniwan ng inang dalagita sa kotse at sinabing hintayin niyang tawagin siya. Sumunod naman ang bata pero nagtaka siya nang hindi niya nakitang nakadungaw sa bintana ang kanilang alagang aso na lagi umano nitong ginagawa tuwing may dumarating. Naghintay si Rika sa sasakyan, subalit nag-alala siya ng masyado ng matagal pero hindi pa muli lumalabas ang kanyang ina. Noon na siya nagdesisyon na pumasok sa kanilang tahanan. Pagkabukas pa lang ni Rika ng pinto ay agad nang sinunggaban ang kanyang buhok nang hindi niya namuka ang lalaki. Hinila niya ang bata papasok ng bahay tsaka sinara agad ang pinto. Bumungad kay Rika ang mga wala ng buhay na katawan ng kanyang lolo, lola at ng kanyang ina. Naghisterikal ang bata at nagsisisigaw. Itinutok sa kanya ni Edwards ang isang baril at sinabing, "Stop screaming!" Noong oras na yon, nabosesan ni Rika ang tao sa kanyang harapan. Siya ang kanyang ex-online boyfriend. Dito na rin sinabi ni Edwards sa bata kung sino siya at sinabing hindi niya ito sasaktan kung tatahimik siya. Habang hila ang buhok ni Rika, binuhusan ni Edwards ng gasolina ang loob ng bahay at saka nag-umpisa ng apoy. Pagkatapos, agad silang lumabas at pinilit niyang isakay ang bata sa kanyang sasakyan at saka sila nagmadaling umalis, na siyang ang nasaksihan at itinawag ng isang kapitbahay sa 911. Habang nagmamaneho ay hawak lang umano ni Edwards ang kanyang baril at naroon din sa sasakyan ang dugang kutsilyo na ginamit sa pagpatay kay Brooke. Ang sabi ng lalaki kay Rika, pag may nagtanong daw ay kailangan nilang magpanggap na sila ay mag-ama. Pinagmayabang din ng lalaki na isa nga siyang police officer at inutusan niya si Sharon na tawagan ng kanyang ina para pauwiin sila sa kanila. Nang tanungin ni Rika kung bakit niya pinatay ang kanyang pamilya, ang sabi ni Edwards ay ginawa niya yon para makuha niya ang dalagita. Kung binuhay niya daw sila, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makalayo tangay si Rika dahil magre-report agad ang mga ito. Sinabi rin ng walang pusong lalaki na pwedeng-pwede niya na talagang dalhin ang bata sa Virginia ngayong wala na itong babalik ang pamilya sa California. Sa ilang oras nilang biyahe ay 3 beses lang umano sila huminto. Isa para hugasan ni Edwards ang dugo sa kanyang katawan at 2 beses silang gumamit ng banyo. Pero habang nasa labas ng kotse ay hindi binitawan ng lalaki ang kamay ni Rika kahit 1 segundo. Ayon pa kay Edwards, bibili lang daw sila ng pagkain pagkalabas nila ng California. Pero hindi na nangyari yan dahil nga na-corner na sila ng mga otoridad sa Kelso. Bago palabasin ni Edwards ng sasakyan si Rika, ay sinabi na umano nito sa kanya na tatapusin na niya ang sarili. Kahit wala nang may gawa ng kahindik-hindik na krimen na ito ay naliwanagan pa rin ng mga tao kung ano ang kanyang naging motibo, ang obsesyon niya kay Rika. Ipinagbunyi ang pagkakaligtas kay Rika na di umano ay hindi naman nasaktan. Pero wala man siyang galos sa pisikal, siguradong katakot-takot na trauma naman ang kanyang kakaharapin at kailangang kayanin, malamang habang buhay. Naniniwala ang marami, lalo na ang pamilya Winnick, na naging malaki ang papel ng kapabayaan ng Washington County Sheriff's Office sa krimeng ginawa ng kanilang empleyado na si Edwards. Dahil dyan, noong 2023 ay idinamanda ng pamilya ang nasabing opisina
at ang mga opisyal na responsable sa pagkaka-hire kay Edwards. Milyon ang kanilang hinihinging danyos para na rin sa mga naiwang anak ni Brooke. Hanggang ngayon, wala pang nababalitang desisyon o kasunduan tungkol sa kasong ito. Kaliwat kanan ang naging vigil at pag-alala sa mga biktima, hindi lang dahil sa karumal-dumal ang kanilang sinapit, kundi dahil matindi rin ang pagmamahal sa kanila ng kanilang komunidad. Sa katunayan, ang Price Court, ang kalye kung saan ilang dekadang tumira ang mga Winnick at kung saan din sila brutal na pinaslang, ay opisyal nang pinalitan ang pangalan at ginawang Winnick Court. Ito ay isang parangal sa mga biktimang sina Mark, Sharon at Brooke. Isa rin itong paalala ng mga leksyon ng kasong ito. Panatilihing bukas ang komunikasyon sa pagitan ng magulang at kanilang mga anak, maagang imulat ang mga bata sa panganib na maaaring idulot ng internet at social media, at huwag na huwag magtitiwala sa kahit sinong nakilala lang online. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, kung hindi ba naging alagad ng batas si Edwards, ay ginawa pa rin kaya niya ang kanyang ginawa? Just share your thoughts in the comment section. Kung may natutunan kayo sa videong ito, don't forget to like and share. Subscribe na rin kayo for videos like this every weekend. Thank you for watching and ingat tayong lahat. Bye!